Magandang gabi mga kabladi. Ako ulit ito, si Ate BW, ang inyong tagapagsaysay na nagpapaalala ang takot ay nagsisimula sa isang bulong. Fiesta sa loob ng kuweba. Sa tahimik at maliit na bayan ng Sagada na napapaligiran ng luntiang kabundukan at makakapal na kagubatan, may mga kwento tungkol sa isang kakaibang kuweba na tinatawag na Kuweba ng Ligaya. Sinasabi na tuwing buwan ng Disyembre, isang ingranding fiesta ang misteryosong nagaganap sa loob nito na nag-aalok ng handaan at kasiyahan na higit pa sa inaasahan. Ngunit ang iilang matatapang na nagtangkang pumunta roon ay hindi na kailanman nakabalik. Si Maria, isang matapang at mausisang dalaga, ay matagal nang naaakit sa mga kuweba tungkol sa Kuweba ng Ligaya. Isa siyang baguhang mamahayag na desperadong makahanap ng kwento magpapasimula ng kanyang karera. Kaya naman, nang dumating ang isang paanyaya, isang liham na mismong inihatid sa kanyang pintuan, ang kanyang pagkamausisa ay napalitan ng determinasyon. Ang sobre na may gintong palamuti ang may nakasulat, "Ikaw ay imbitado sa Fiesta ng Ligaya. Magdala ng saya at handa." Nasa loob ng sobre ang mapapatungo sa kuweba. Nang makita ito ng kanyang lola Biring, siya'y namutla. "Huwag kang pupunta, apo! Pakiusap! Hindi ito fiesta na gugustuhin mong salihan." Ngunit binaliwala ni Aling Maria ang babala. Iniisip na ito ay mga lumang pamahiin lamang. Sa gabi ng ika-21 ng Disyembre, dala ang flashlight at ang kanyang notebook, sinunod ni Maria ang mapa patungo sa makapal na kagubatan. Ang gabi ay nakakabingi sa katahimikan. Maliban sa pagkaluskos ng mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang marating niya ang bunganga ng kuweba, ito ay may maliwanag at nakakaakit na liwanag. Sa loob, maririnig ang mahinang tawanan at masayang tugtugin na umaalingaw-ngaw. Siguro ito ay isang nakatagong tradisyon, bulong ni Maria sa sarili habang pumapasok. Sa pagpasok niya, nagbago ang mundo. Ang madilim at basang kuweba ay napalitan ng isang napakalaking bulwagan. Ang madilim at basang kuweba ay napalitan ng isang napakalaking bulwagan na puno ng makukulay na dekorasyon. Ang mga dingding ay kumikislap sa tila, mga nakabaong hiyas, na nagbibigay ng kaleidoscope ng kulay sa paligid. Mahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain, ang tila walang katapusan, at mga taong nakasuot na magagarang kasuotan ang nagsasayawan sa mapaghalinang musika mula sa hindi nakikilalang orkestra. Napatigil si Maria. Ang hangin ay mabango, puno ng halimuyak ng mga inihaw na karne, sariwang tinapay at kakaibang prutas. Lahat ng kwento ay tila totoo. Habang naglalakad si Maria papunta sa bulwagan, napansin niya ang mga bisita, mga lalaki at mga babae ng iba't ibang edad. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan, ngunit may kakaiba sa kanila.
Ang kanilang mga kilos ay tila masyadong makinis. Ang kanilang mga ngiti ay masyadong malapat. At ang kanilang halakhak ay tumatagal ng mas matagal kaysa dapat. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki, nakasuot ng barong. "Maligayang pagdating!" Pati nito habang yumuyuko ng malalim. "Ikaw ang ating espesyal na panauhin ngayong gabi." Nag-aatubili si Maria ngunit nagawang ngumiti. "Salamat po. Napakaganda ng inyong handaan." "Kain ka, iya!" sabi nito. Itinuro ang piging. "Lahat ng hinahangad mo ay nandito." Umupo si Maria sa mesa at kumuha ng maliit na piraso ng tinapay. Nang kanyang kainin, ito'y natunaw sa kanyang bibig. Nagbibigay ng di maipaliwanag na init. Ngunit, habang kumakain siya, napansin niya ang kakaiba. Ang bisita ay hindi kumakain. Pinapanood lamang nila siya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik. Ang kanilang mga ngiti ay hindi nawawala. Habang tumatagal ang gabi, lalong lumalalim ang kaba ni Maria. Lumayo siya sa karamihan. Patungo sa mas malalim na bahagi ng kuweba, ang musika ay unting-unting humihina. Papalitan ng mga bulong na tila nagmumula mismo sa mga dingding. "Tulong!" Napahinto si Maria. "Hello? May tao ba dyan?" Ang mga bulong ay lumakas. Nagiging isang kuro ng kawalan ng pag-asa. Sinundan niya ang tunog hanggang sa siya ay makarating sa isang lihim sa silid. Sa loob nito ay may mga hanay ng tila mga estatwa. Hindi mga estatwa, mga tao. Ang kanilang mga mukha ay nakapako sa takot. Kanilang mga katawan ay balot ng tila kristal. Nakilala niya ang ilan sa kanila mula sa mga nawawalang poster na nakita niya sa bayan. Ang lamig ay gumagapang sa kanyang katawan ng maisip niya. Ang mga panauhin ay tila hindi bisita. Sila ay mga biyag, nakulong sa walang katapusang fiesta. "Maria!" Tawag na isang tinig mula sa likuran. Paglingon niya, ang matandang lalaki na kanya ay mabait ay naroon. Ngunit ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang nakakatakot na anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Kanyang bibig ay sobrang laki. "Hindi ka na makakaalis," sabi nito. "Ikaw ay aming magiging bahagi ng aming handaan." Tumakbo si Maria. Ang kanyang puso ay tila sasabog habang tumatakbo pabalik sa pangunahing bulwagan. Ang musika ay naging magulo. Ang dating magagandang himig ay naging nakakatulig sa mga sigaw. Ang mga bisita o kung ano man ang kanilang mga anyo ay humahabol sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay natutunaw at mukhang bumubuo na nakakatakot na anyo. Natisod siya at natumba. Kanyang flashlight ay gumulong sa sahig. Habang nagtatangkang bumangon, nakita niya ang kanyang lola Bering na nakatayo sa bungangan ng kuweba. Hawak ang rosaryo at bumibigkas ng mga dasal. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa kanya. Pinilit ang mga nakakakilabot na nilalang na umatras. Sumisigaw sa sakit. "Bilisan mo, Maria!" sigaw ni Lola Bering. Tumakbo si Maria papunta sa kanyang lola habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa sandaling makatawid siya sa bungangan ng kuweba, ito ay gumuho.
Ikinulong ang mga nakakatakot na nilalang sa loob. Pag-uwi sa bahay, ikinuwento ni Maria ang kanyang nakakatakot na nakaranasan. Tahimik na nakinig si Lola Bering. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Maraming salamat sa Diyos at nakaligtas ka, Apo," sabi nito. "Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng saya ay totoo. Ang iba ay kasiyahan, ay may kabayaran." Hindi na muli nagsalita si Maria tungkol sa kuweba ng ligaya. Ngunit tuwing Disyembre, naririnig niya ang mahina at malungkot na musika na umiihip sa hangin. Isang nakakakilabot na maalala ng piyesta, tumutik ng kunin ang kanyang kaluluwa. Ikaw, anong kwentong nakakatakot na naranasan mo?